Pag-uwi nga pala ni Nabuyok galing Cardona ay may dalang bang laking bangus mga mare, kaya naman nagpabili na nga rin ako ng bayabas. 40 pesos nga pala ang bili nila dito sa bayabas mga mare, at sa kabilang barangay pa nga nila ito binili. Maya-maya pa nilinisan na nga rin ni Buyok itong bang laking bangus, at kami naman ni Megan ay nagbalat nga ng bayabas. Matagal-tagal na nga kaming hindi nakakakain ng sinigang na bangus sa bayabas, kaya naman ito nga ang aming lulutuin ngayong hapunan. Medyo nahirapan nga kaming dalawa ni Megan sa pagbabalat ng bayabas mga mare at pare, dahil bang liliit nga lang nito at yung iba nga ay hilaw pa. Kaya naman binalatan na nga namin lahat ng bayabas para naman lumasa nga ito sa sabaw. Medyo matipid nga po sa Ricardo ang ganitong luto dahil bayabas, siling haba at kangkong lamang po ang hinalok namin. Naglalagay nga rin po kami dito ng kaunting asukal para naman manamis-namis itong aming sinigang na bangus sa bayabas. Nang maluto na nga ang bangus mga mare, nilagay na nga rin namin itong kangkong, at maya-maya nga lang mga mare pwedeng-pwede na nga tayong kumain. Diyos ko mga mare, pagka nga ganitong may sabaw ay talaga namang sarap na sarap nga ang aking Buyok sa pagkain, at sabi nga niya wala nga daw sinabi ang karne ng baboy at ng baka sa ulam namin ngayon. Kinabukasan naman mga mare, sumama nga ako dito kay Buyok dahil sasalok nga daw siya ng Skylab, at isa pa ibababa na nga daw niya yung aming Skylab dahil nga may bagyo. Nakakatuwa na nga po talaga itong si Oranggi dahil kada papalaot nga po si Buyok ay lagi nga po siyang nakabuntot, at sa tuwing maririnig nga po niya na umaandar na nga ang makina ng aming bangka ay talaga namang nangunguna na sa pagsakay. Gustong gusto ko po talagang sumasama kay Buyok sa pagpalaot mga mare dahil unang-una ay na-exercise na nga po ako, at isa pa ay naaarawan pa. Medyo mahina nga po ang panguhuli ng isda dito sa amin mga mare, kaya naman isang lingguhan nga niya bago nga po niya ito masalo. Dahil daw po ito sa malabo ang tubig ng lawa, kaya naman kakaunti nga po ang nahuhuli. May huli naman kami mga mare, kaso nga lang ay hindi nga po ganoon karami, at nananalangin nga po kami ni Buyok na sana ay may mamali, kaso nga lang ay wala po talaga kahit si Milia. Mahal po kasi ang kilo ng mamali ngayon mga mare at pare, kaso nga lang ay wala po talaga kaming mahuli, at talaga namang taghirap aba. Binuksan na nga rin po ng aking Buyok ang imbornal ng aming bangka mga mare para nga daw po mabuhay itong mga isda na nahuli namin, dahil maya-maya pa nga po kami duduong at mag-aangat pa nga po siya ng isang Skylab. Diyos ko mga mare, natibo na naman po itong aking Buyok ng kanduli, at talaga namang napagkakasakit daw po. Kapag po talaga ikaw ay mangingisda dito sa lawa ng Laguna, hindi po talaga naiiwasan ang matibo ng isdang kanduli kahit anong ingat mo. Pwede ka nga pong lagnatin kapag ka natibo ka ng isdang kanduli, dahil lang isdang ito mga mare ay napagkakalansa. Pagkatapos nga pong salukin ng aking Buyok itong aming Skylab mga mare, bababa naman po niya ito dahil may paparating nga pong malakas na bagyo. Dito po sa amin, malayo pa lamang ang bagyo ay mga naghahanda na, lalo na nga po dito sa Laot. Grabe nga mga mare, parang kailan lamang ay nagbaba nga rin po itong si Buyok ng aming Skylab, tapos ngayon ay magbababa na naman nga po uli. Kaya naman mga mare at pare, nagbaon na nga rin po ako ng maraming pagkain para hindi nga po magutuman itong si Buyok, dahil bandami nga po niyang gagawin. May baon nga po kaming cake at pansit mga mare, at yan nga po ay galing sa birthday yan kagabi. Kapag daw po kasi gumagawa ka dito sa Laot at laging basa mga mare at pare, bambilis mo nga daw magutom. Diyos ko mga mare, nakakatakot talaga yung bagyong paparating, at sana nga tuluyan na nga po siyang malusaw. Kapag nga po ganito ang vlog ko ay nalulungkot talaga ako, lalo na nga't napapanood ko nga yung mga nangyari sa Visayas. Sana naman mga mare at pare walang masyadong maging epekto ang bagyo dito sa amin, at syempre sa mga dadaanan nga po. Maya-maya pa lumipat naman kami dito sa isa pa naming Skylab dahil ito naman po ang sasalukin ni Buyok, at maya-maya ay bababa na nga rin po niya yung lambat. Unahin nga po muna niyang ibaba itong aming cage mga mare dahil baka nga daw pumadala pa ng bagyo. Natatawa nga po kami dito kay Oranggi dahil nung tumalon nga po ang aking Buyok sa tubig ay talaga namang nanginginig nga po siya, at akala po siguro niya nalulunod na ang amo niya. Bali ang ginagawa nga po ni Buyok dyan mga mare, itinatali po niya sa pinakailalim ng tulos yung lambat para nga daw po hindi madala ng bagyo. Ang iba namang may mga pamalakaya dito sa isla mga mare ay nagsisigurado na talaga namang binubunot pa nga nila pati ang tulos. Eto na nga rin po pala ang huli namin dito sa pangalawa naming Skylab mga mare, at isang linggo nga rin po itong hindi nasalok ng aking Buyok. Medyo mainit na nga rin po ang sikat ng araw ng mga oras na yan, kaya naman sabi nga sa akin ni Buyok bukas na nga lang daw niya ibababa yung mga lambat nitong aming Skylab. Idadaing na lang sana namin ni Buyok yung mga isdang nahuli namin sa Skylab dito sa Kubo mga mare, kaso nga lang sabi nga ng kumpare niya bang dulas nga daw kaya hindi daw ako pwedeng bumaba. Pinilian na nga rin pala ni Buyok itong mga isdang nahuli namin mga mare, at hindi na nga rin niya isinama yung mga payat, at sabi nga niya pamprito na nga lang daw itong mga nahuli namin.